DXTC 95.9, Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI. We're here for you, friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Manila Broadcasting Company. Ito ang News Radio Hot Balita. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 1 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito ang News Radio Hot Balita. DXTC 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan, alas 7 ng umaga. Bismillah, Assalamualaikum, ang kapayapaan ay sumasa inyong magandang umaga, Bangsamoro. Welcome aboard sa Hot Balita alas 7. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-27 sa buwan ng Nobyembre 2025 at ika-6 sa buwan ng Jumadal Akhir 1447 sa Islamic Isra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer at sa aming news head at sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa looban ng 30 minuto. Radyo Natin, Caroline Aba. Tatlong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito ang News Radio Hot Balita. At ang ating hot balita ay hatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at also hatid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Malibar sa pamahala ni Minister Dato Muslimin G. Sema. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago ho sa ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga.
Base sa inilabasan ng pag-asa, ang localized thunderstorm ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas na maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo na pag-ulan at kidlat at kulog dulot ng localized thunderstorm. Posible naman ito nga magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag patuloy ang buhos ng ulan o may severe thunderstorm. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa timog kanluran hanggang timog silangan na direksyon at ang alon sa mga baybaying dagat ay mahina hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 32.3 degrees Celsius hanggang 27.8 degrees Celsius. Sumikat ang araw alas 5:38 ng umaga at lulubog alas 5:23 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihahatid sa inyo ng MOST BARM. At sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf I. Makakuha, katuwang ang radyo natin na laging handa, laging alerto mga kabangsamoro. Ito ang Hot News Radio. Hot Balita. Anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa Hot Balita alas 7 at para sa ating pangunang balita, itinakda ng Komisyon on Election or COMELEC ang Bangsamoro Parliamentary Election sa March 30, 2026. Bagamat wala pang batas sa pagbabago ng distrito para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM. Sa Resolution number 11181, inilabas ng COMELEC in bank ang calendar activities para sa parliamentary election sa susunod na taon na kinabibilangan ng paghahain ng Certificate of Candidacy or COC election at campaign period. Itinakda nito ang 4 na araw ng filing na COC mula sa January 5 hanggang 9. Ang huling araw ng pag-post ng listahan ng mga kandidato ay sa February 2. Ang 3 buwang halalan ay tinakda mula sa January 29 hanggang April 14, kung saan ipapatupad ang ganban sa buong rehiyon. Ang panahon ng kampanya ay mula February 12 hanggang March 28. Dahil sa automated ang parliamentary election, ang final testing at sealing ng voting machine ay nakatakda sa March 27. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na itinakda nila ang pizza para sa pagdaraos ng parliamentary election sa pag-aakalang may redistricting law. Nauna rito, inatasan ng Korte Suprema ang Bangsamoro Transition Authority or BTE na maglabas ng bagong BARM Redistricting Law pagsapit ng October 30, 2025. Inatasan din ng Supreme Court ang COMELEC na magpatuloy sa paghahanda at pagsasagawa ng parliamentary election na hindi lalampas sa March 31, 2026. Gayunpaman, hanggang ngayon ay wala pang naaprobahang batas. Ito ang Hot News Radio. Hot Balita. Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na hatid sa inyo ni Dato Udin Sinsukat, Municipal Councilor Honorable Teodoro Ted Moinget.
Para sa iba pa nating mga balita, magkatuwang naayusin ng mga local official ng 602nd Infantry Brigade ng Police Regional Office 12 ng Moro Islamic Liberation Front at mga volunteers Moro lawyers ang madugong land conflict sa hangganan ng Kidapawan City at Matalam, Cotabato na humantong na sa pagkasawi ng 7 kataon nito lang Lunes. Nagpulong nitong Miyerkules sina Cotabato Governor Emilio Talinio Mendoza, Army Brigade General Ricky Bunayog na commander ng 602nd Infantry Brigade, mga kinatawan ng Cotabato Provincial Police Office ng Pro 12 at si Kidapawan City Mayor Jose Paulo Evangelista hinggil sa pagkasawi ng 7 mga kilalang Moro kabilang ang isang MILF commander sa isang engkwentro sa boundary ng estado Matalam at Malina ng Kidapawan City kaugnay ng kanilang kinasasangkutang away sa kontrol ng malawak na agricultural land sa nasabing lugar. Sinalakan ng armadong grupong sangkot sa nasabing land conflict ang lugar ng 7 mga napaslang na mga kalalakihan, 5 sa kanila mga membro ng MILF habang ang 2 naman ay mula sa hanay ng Moro National Liberation Front kaya nagka-enkwentro na naging sanhi sa paglikas sa mga ligtas na lugar ng mahigit 30 na mga mahihirap na mga pamilyang naipit sa kaguluhan. Sa mga hiwalay na pahayagan nila Bunayog, nila Butch Malang at ni Muhammad Kili Antaw na parehong mga membro ng 80 seat Bangsamoro Regional Parliament at ni Colonel Gerson Biri, Cotabato Provincial Police Director, masigasig nilang sinusuportahan ang mga inisyatiba ng tanggapan ng second term Governor na si Mendoza at ng City Government ng Kidapawan na natuldukan o matuldukan na sa mapayapang paraan ang nasabing land conflict. Mahigit 50 na hektaryang sakahan sa boundary ng estado at Malina na ang pinag-agawa na sakahan sa nasabing lugar ng mga napaslang na mga MILF at MNLF members at ilang magkasaniba na mga residente doon ng nasabing mga lugar. Ayon pa kay Mendoza na ang chairman ng Multi-Sector Cotabato Provincial Peace and Order Council, mas mainam na ayusin sa tama at mapayapang negosasyon ng nasabing sigalota upang maiwasan ang kaguluhan gumalantang sa mga residente ng bayan ng Matalam at Kidapawan City nitong Lunes. Sa kanilang dialogo sa Cotabato Provincial Capital sa Kidapawan City, seryosong minungkahi nila Mendoza at ni Evangelista na bilang mayor ay chairman ng Kidapawan City Peace and Order Council na kailangan na maayos ang nasabing sigalota upang makapamuhay ng normal ang mga conflict restricting na mga communities sa estado at Malinan. Nagsusumikap din ang MILF Joint Ad Hoc Action Group na pinamumunuan ni Anwar Alamada at ang liderato ng 6th Infantry Division sa pangunguna ni Major General Jose Valdemir Cagara na siyang may control ng 602nd Infantry Brigade na masuportahan ng lubos ang Interagency Multi-Sector Conflict Resolution Effort para sa nasabing land ownership dispute. Nag-deploy na sina Caraga at Bunayog ng mga tropa ng 40 Infantry Battalion sa boundary ng estado at Malina na bilang peacekeeping contingent upang mapigilan ang paglala ng kaguluhan sa nasabing mga lugar. 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
Para sa iba pa nating mga balita, ipinagpatuloy ng Bangsamoro Youth Commission ang pagsusulong ng integrasyon ng Bangsamoro Action Plan Youth, Peace and Security sa mga programa ng gobyerno sa pamamagitan ng isang sesyon ng mainstreaming kasama ang Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM noong ka-24 sa buwan ng Nobyembre taong kasalukuyan na sa lungsod ng Cotabato. Nagsilbi ang pulong bilang isang estratehikong plataforma para sa parehong institusyon upang tuklasin kung paano may sasama ang mga prioridad ng Bangsamoro Action Plan on Youth or Action Plan on Youth, Peace and Security sa kasalukuyan at hinaharap ng mga inisyatiba na sinusulong ng MOLE na tinitiyak na ang kabataang Bangsamoro ay makabuluhang nakakasali sa mga pagsusumikap na nagtataguyod ng kapayapaan, partisipasyon sa ekonomiya at pangmatagalang katatagan sa rehiyon. Ipagpapatuloy ng BYC ang pagpapatupad ng mga pagsisikap sa mainstreaming sa iba't ibang mga ministry upang matiyagan na ang Bangsamoro Action Plan on Youth, Peace and Security ay magiging isang aktibong balangkas na gumagabay sa inklusibo at kabataang nakatuon na pamamahala sa BARM. Labing-6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Hanap mo ba yung iba't ibang appliances? Lahat yan dito ating abot kaya. Huge discounts and great services. Posible sa Imperial Appliance Plaza. Bilang katuig, nagahatag og serbisyo. Imperial Appliance Plaza, masaligan nyo. Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na magkaya pa. Efficient delivery and services, ang #1 suki ng bahayan. Nanguna Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na magkaya pa. Efficient delivery and services, ang #1 suki ng bahayan. Nanguna Bisitahin ang Imperial Appliance Plaza, located Makakuwa 35th Street, Lim, Poblacion 5, Cotabato City. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Alam niyo ba ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa ating mga kinakain araw-araw?
Nutrients ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa pagkain. Kung ang pagkain ay sagana sa nutrients, nakakatulong ito upang maging malusog ang mga cells ng ating katawan at maging malakas ang ating mga organs kagaya ng puso. Ang mga pagkain sagana sa natural na preservatives ay may negatibong epekto sa mga cells ng katawan dahilan upang manghina ang mga organs at magdulot ng iba't ibang karamdaman kagaya ng high blood, stroke at iba pang komplikasyon. Alamin kung paano mapangalagaan ang ating katawan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan mula sa kilalang natural medicine doctor na si Doc Atoy Arbulada upang magkaroon ng oportunidad sa libreng konsultasyon at nutritional guidelines. Para sa makaragdagang informasyon, mag-text o tumawag lamang sa mga sumusunod. Hulma Ibra with cellphone number 0906-134-6056, Barangay Corintim, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Kulot Mandang Saligan with cellphone number 0926-424-4505, Barangay Poblasyon, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Bulawan Buesa Kilam with cellphone number 0955-522-6772, Barangay Binolin, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Raja Sita Kinanding with cellphone number 0965-502-6738, Cotabato City. City Gear Wali with cellphone number 0916-799-2051, Barangay RHA, Cotabato City. Baipulna Sandigan ng Patuan with cellphone number 0936-333-6218, Barangay Bulalo, Sultan Kudarat. Sally Ibrahim with cellphone number 0965-757-5998, Barangay Limbo, Sultan Kudarat. Mamut Maulana with cellphone number 0975-576-5811, Cotabato City. Paalala, mag-ingat sa mga tao na gumagamit ng mga video ni Doc Atoy para makalinlang. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko aran ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiugo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan.
Ano natabuan ba pa? Kaado na katawang ko. Nang bapatalunang ka na mapiyaye ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunang kayo ito baba, pagkatawan ka yung dawalalan. Maya ba sa pagkambitiatan na mapakayat daun ka sa aki kabawangan ko naman. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue, do Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangilay kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, maton sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, undo Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila, 0966-024-6066. Kano email ad nila, glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! The country's friendly station, Radio Natin. Itama po ang inyong mga orasan na oras sa buong kapuluan, 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa Hot Balita alas 7. At para sa ating para sa iba parating mga balita sa pagtalima sa Proclamation number 1172 at Republic Act number 10398, nakikiisa ang Cotabato City Government sa pambansang 18-day campaign to end violence against women mula November 25 hanggang December 12 taong kasalukuyan. Ang timang United for a Vow Free Philippines ay paalala na mahalaga ang sama-sama pagkilos upang mapangalagaan ang karapatan, dignidad at kaligtasan ng bawat babae sa lungsod ng Cotabato. Muling pinagtibay ng lungsod ng Cotabato ang layunin nito na protektahan ang mga kababaihan na nasa panganib at palakasin ang mga programang tumutugon sa karahasan. Bahagi ito ng patuloy na advokasya para magkaroon ng ligtas, maayos at mapayapang pamayanan para sa lahat ng Cotabatinos. 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at samantala nakiisa na rin ang mga opisyal mula sa Ministry of Labor and Employment or Molly Barm
na pinamumunuan ni Minister Muslim N.G. Sema or Bapamungos bilang paggunita sa kampanya laban sa karahasan sa kababayhan o VAW sa ilalim ng timang nagkakaisa para sa isang BARM na walang karahasan, pagpapalakas sa kababayhan na pagtatanggol sa kapantayan. Kinikilala ng ministry ang mahalagang papel na ito sa pagbibigay ng kinakailangang pagsasanay at suporta sa trabaho para sa lahat ng kababayhan sa iba't ibang sektor ng paggawa. Kasama ang Bangsamoro Women Commission o BWC na pinangungunahan ng MOLE ang isang hinaharap kung saan ang bawat babae sa rehiyon ng Bangsamoro ay pinapahalagahan at protektado at pinalalakas. 29 na minuto makaliptas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating panghuling balita, tumanggap ng tulong pinansyal ang 29 na pamilyang nasalanta ng malakas na hangin at ulan na dulot ng Intertropical Convergence Zone at Bagyong Tino na nagdulot ng pinsala sa kanilang mga bahay sa ilalim ng Bangsamoro Critical Assistance for Indigent and Response to Emergency Situation or BICRS program ng MSSD noong ika-25 sa buwan ng Nobyembre taong kasalukuyan sa Municipal Hall ng Sitangkaya. Sa bilang na ito, 15 na pamilya o 15 na pamilya na may total damage na bahay ang tumanggap ng tigo 10,000 o 10,000 habang ang 14 na pamilya na may partially damage na bahay naman ang tumanggap ng tiga 5,000. Pinangunahan ng MSSD Sitangkaya Unit Office ang pamamahagi katuwang ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Sitangkay at ang mga para-social worker. Gayon ang tulong pinansyal mula sa BICRS na maibsan ang pasanin ng mga pamilya na naapektuhan ng kalamidad at matulungan sila nga makapagsimula sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng kanilang mga sariling tahanan. Isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na ihatid sa inyo ng Green Pharmacy at ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated na matatagpuan sa may Macapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City at ng Searchwat Service Center at also hatid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLE BARM sa pamumuno ni MOLE BARM Minister Dato Muslim N.G. Sema at ang kanilang Director General Dato Surabaputazila Jr. at ng Virginia Crunchy Chicken Nuggets o Virginia Food Incorporated. At also atid sa inyo na pie marketing na matatagpuan sa Exit Road malapit lang sa MGM Mall, Isulan, Sultan Kudarat at hatid din sa inyo ng Synergia product. Panatilihing malakas, malusog ang pangangatawan ng Mag-Synergia. At also atid sa inyo ng Imperial Appliance Plaza na matatagpuan sa Makakuha 35 Street, Talim, poblasyon 5, Cotabato City, samantalahin ang kanilang mga papromo. Punta na sa Imperial Appliance Plaza, di kalidad at abot kaya pa. Number 1, suki ng bayan na may serbisyong maasahan. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng InWow Electric Motors. Sasakyang hindi bumubuga ng usok na InWow Electric Motor, madaling gamitin at abot kayang halaga. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na yan hatid sa inyo ni Dato Udin Sinsuat, ang Municipal Councilor Teodoro Ted Moingeta, at also hatid sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Sema, Deputy Speaker of the Bangsamoro Autonomous Region or BTA or BARM, Bangsamoro Transition Authority. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at hello po kay Sagira is Ibay, Mapia Mapita San Sarcano Langon, watching from Sapad Matanog, Maguindanao.
At yan na po ang kabuuan ng ating Hot Balita alas 7. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng 30 minuto hanggang sa muli sa ganito ring oras sa timpila na 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer at sa aming news head at sa aming mga media technician. Ako po ang inyong nakasama, Radyo Natin Caroline Abad, sa tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Magandang umaga, Central Mindanao, 34 na minuto makalipas ang alas 7 na magandang umaga. Radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces.